Ang ating pong tema ngayong buwan ay Crowned with Hope. Crowned with Hope. So gusto ko pong pag-aralan po natin ang salitang yan. Hope. Sino po sa inyo ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng hope? Huwag niyong tatagalogin, ha? Ano ang ibig sabihin ng hope? Sinasabi ko na nga ba eh. Ang hope ay hindi po sigarilyo. Ano? Alam ko, merong sigarilyong hope. Hindi ko alam kung nakakabili pa ngayon ng ganon. Pag-asa sa Tagalog. Okay. Ngayon, ano ang salitang ugat ng pag-asa? Asa. Okay. Okay. Yung aasa ka pa. Yun po ang ibig sabihin yan. So, yun po yung gusto kong talakayin natin ngayong umaga at para maintindihan po natin yan kung ano ang kinalaman yan sa buhay po natin. So tayong lahat ay tumayo at lumapit sa Panginoon sa panalangin bago tayo magpatuloy. Mapagpalang Diyos na nasa langit, salamat sa umagang ito na binigay niyo po sa amin na kami ay magkasama-sama at makasamba po sa inyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa di mabilang na mga kabutihan mo po sa amin. At sa oras na ito, as we study your word, dalangin ko, Panginoon, bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa at maintindihan po namin ang mensaheng tatalakayin po namin. Naway maging pakinabang po ito sa amin at upang sa ganon ay mabuhay po kami, Panginoon, nang hindi namin alam ang kinabukasan, kundi magkaroon po kami ng katiyakan sapagkat alam namin na ang Diyos na pinaniniwalaan po namin ay Diyos na nakakaalam po ng lahat. Dahil sa inyo, nagkakaroon po kami ng katiyakan sa mga araw na darating. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay maaari ng makaupo. Hope. Crowned with hope. Ang hope or pag-asa, according to our dictionary, is a desire. It is a desire. Meron kang gusto. Umaasa ka. At yung desire na ito ay hindi pa nangyayari. Inaasahan mo pa lang na ito ay mangyayari. Kaya siya tinawag na pag-asa. Yung aasa ka. Kaya ang isang bagay na nangyari na, hindi mo na pwede itong tawaging pag-asa. Ang isang bagay na mangyayari pa lamang, hindi ka tiyak kung ito ay mangyayari ba talaga or hindi. Nasa kasalukuyan ka pa lamang. Umaasam ka na sana ito yung mangyari. Yun yung pag-asa. Ngayon, marami pong klase ng pag-asa sa buhay po natin. Halimbawa, kung ikaw ay nag-apply ng trabaho, ang pag-apply ng trabaho sa panahon po natin ngayon ay hindi katulad ng pag-apply ng trabaho nung araw. Nung araw kasi kapag nag-apply ka ng trabaho, nag-pass ka ng biodata mo, yun ang tawag nun eh. Ngayon, resume na ang tawag. Nag-pass ka ng biodata mo, in-interview ka, uuwi ka, at hihintayin mo na lamang na ipapatawag ka kung kailan ka magsisimula ng trabaho mo. Pero ang pag-apply ng trabaho ngayon, pag nag-apply ka ng trabaho, mag-a-apply ka ng trabaho sa, kung hindi 5, 10 kumpanya. Unahan na lang sila kung sino ang mag-hire sa'yo. So, nag-apply ka ng trabaho, hoping na ma-hire ka. Na mag-asa ka. Pero hindi ka tiyak. Yun yung pag-asa. Yung iba naman ay bumibili ng ticket ng loto. Meron bang bumibili ng ticket ng loto dito? Huwag kayong magpapahuli. Baka makita ko sa mga Bible ninyo, ginawa niyo bookmark. Yung iba bumibili ng loto, hoping natatama sila. They will win big. Biglang yaman.
Yun yung kanilang pag-asa. Inilalagay yung pag-asa nila sa lotto ticket. May sweepstakes pa ba ngayon? Wala na, ano? Yung lotto na ang pinalit. Yung iba naman, kapag meron silang gustong babae, magpaparamdam. Maghahatid, magsusundo, bibilan ng regalo, bibilan ng bulaklak, tsokolate, kung ano-ano. At mangungumusta kapag gabi. Kumain ka na ba? Kumusta ka? Anong oras kang papasok bukas? Yan. Hoping na baka mawin mo yung puso niya. Namamag-asa tayo. Kapag ikaw naman ay merong nagawang mali, hihingi ka ng tawad, hoping na mapatawad ka. So, ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pag-asa natin. Tayo ay namamag-asa na ito yung mangyayari. Kung kaya't mayroon tayong gagawing mga hakbang dahil namamag-asa tayo na mayroong magandang mangyayari dun sa effort natin. Yun yung ating hope. Pero madalas ay hindi nangyayari yung mga inaasam natin. Meron naman tayong tinatawag na false hope. False hope. Huwad na pag-asa. Yung bang lahat ng effort mo ay nasayang, nabaliwala lahat. Dahil hindi nangyari yung ipinangako sa'yo. Ibinigay mo yung pag-asa mo sa Kanya, nung dumating yung panahon na yon, hindi nangyari yung ipinangako sa'yo. That is a false hope. Siguro yung mga mahilig sa Facebook dito, nakita nyo na, nabasa nyo na, yung nag-viral na kwento ng isang lalaki na hindi uminto sa pag-aaral, nag-construction, para lang paaralin niya yung girlfriend niya. Nag-graduate ng college yung girlfriend niya, medicine. Naalala niyo yun? Nung nag-graduate na, tsaka niya binrake yung boyfriend niya. After 2 weeks ng graduation niya, binrake niya yung boyfriend niya. Dahil may nakita ng kapalit. So itong lalaki, sinakripisyo niya yung kanyang pag-aaral, sinakripisyo niya yung kanyang sariling kinabukasan para lang sa kinabukasan noong babaeng minamahal niya. Nung napagtapos niya, tsaka siya binrake. So yung pag-asa niya, wasak. Di ba? Nabaliwala yung kanyang pag-asa. O di kaya naman, yung mga anak natin, kahit sa hirap ng buhay, iginagapang natin sa pag-aaral nila. Sa pag-asang, kapag nakapagtapos sila, makakapagtrabaho ng marangal, sila yung mag-aangat sa atin sa buhay. So yung pag-asa natin, inilalagak natin sa mga anak natin. Di ba? Elementary pa lamang yan. Gigising tayo ng maaga, pagluluto natin sila, pamamalansya natin ng mga uniform nila, pagbabalot mo ng baon, lahat gagawin mo para sa kanila. Pag nakagraduate ng elementary, mag-high school yan. So dahil malayo yung eskwelahan sa bahay, mamamasahe. Tama? Dagdag sa gastos. Ano yung gagawin natin? Kung ano yung mga ibebenta natin. Kung ano yung mga ikakalakal natin. Para lamang mabigay natin yung pang-araw-araw na allowance nila. Mahirap po ang pagpapaaral ng anak ngayon. Hindi katulad nung araw. Katulad nung araw, yung baon ng mga bata, ibabalot mo lang sa dahon ng saging. Ngayon, ayaw na ng mga millennials na nakabalot sa dahon ng saging ang baon nila. Nakakahiya. Sabi nila, yung mga kaklase ko naka-tupperware. Pagkatapos ako, dahon ng saging. Ayaw mo nun, wala ka nang dalang maruming tupperware pag uwi mo. Pagkakain mo, tapon mo na lang yung dahon na yun. Ayaw na nila ng ganon. Kapag papasok ng school yan, kahit malayo yung eskwelahan, nilalakad nila yan. Correct? Yung mga, alam mo yung matatanda na, ano? Yan yung buhay nun eh. Nilalakad yan. Ilang bukid, ilang release ng tren, ang tatawirin, para lang makapasok.
Dahil malayo, nagbabaon na ng tanghalian yan. Then uuwi na lang ng hapon. Hindi naman iniinda yung pagod kasi pag pumasok, marami kang kasabay. Mga kapitbahay, yung iba kaklase mo, kasabay mo, kakwentuhan sa kalsada. Masaya nun. Pero ngayon, kahit malapit na yung school, hihingi pa rin ng pamasahe. At kahit binigyan mo na ng pamasahe, magpapahatid pa. Kaya wise yung mga bata ngayon eh. Marami silang pera. Saan nila dalang pera nila? Binigyan kitang pamasahe, hindi ka namasahe. Nagpahatid ka. Binigyan kita ng pang-lunch. Nakikain ka. Saan mo dinadala yung pera mo? Kaya maraming pera yung mga bata ngayon. Elementary, high school, o nag-college yan. Mas magastos ba ang pagpapaaral ng college ngayon? Libre na ang college ngayon, di ba? Ang gastos na lamang nila, yung pamasahe nila, pang merienda, pang kain, yun na lang gastos nila eh. Pero hindi natin maintindihan, parang araw-araw may project sila. Di ba? Siya lang ang may project, lahat ng kaklase niya, wala. Kaya hingi dito, hingi doon ng panggastos sa project nila. May thesis, may research, ang daming pinagkakagasusan. Pero ikaw na magulang, sa kagustuhan mong makatapos siya, igagapang mo yan. Bakit mo igagapang? Pwede mo namang itakbo. Pero yun ang terminology ng mga magulang natin nun, di ba? Iginagapang nila yung pag-aaral natin dahil mahirap. Dahil ang pag-asa mo, inilagak mo sa Kanya. Yung mga anak natin ang mag-aahon sa atin sa kahirapan, kapag nakapag-graduate sila, nakahanap ng maayos sa trabaho, magiging maganda na yung buhay natin. Eh, high school pa lamang na in love na. Oh, parents, tanongin ko kayo. Pwede na bang ma-in love yung mga anak natin kapag high school? Pwede na? Pwede nang ma-in love? Sige nga, let's divide the house. Sino ang pumapayag dito na yung anak mo high school pwede nang ma-in love? Sige, tas ka ma. Isa. Dalawa. Parang may mag-aaway mamaya dito. Sino ang hindi pumapayag na high school pa lamang may in love na? Sino hindi pumapayag? Madami Sino ang neutral? Hindi alam ang ano. Meron din. Meron din mga neutral. Okay. Maging specific tayo. Pwede na ba, high school pa lamang pwede na bang manligaw yung anak mo kung lalaki siya? Or magpaligaw kung babae siya? Pwede na ba? Wala. Sinong nagsasabing, Pastor, hindi pa pwede? Nasa kamay. Para nagkakaintindihan tayo. Sige, tas nyo. Yung mga young people, tingnan nyo kayo ng mga magulang nyo. Alam nyo na yung opinion nila. Akyat tayo. College. Pwede na bang manligaw or magpaligaw kapag college na? Pwede na ba? Sinong nagsabing, hindi pa pwede? Kahit college, hindi pa pwede. Okay, marami. Okay. Bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi, pinag-uusapan po natin yung pag-asa na nilalagak natin sa mga anak natin. Kasi tayo yung nagtatrabaho, tayo yung naghihirap para lang makapagtapos yung mga anak natin. Ngayon, ito, wala sa Bible. Personal na opinion ko lang. Habang nag-aaral ang anak natin, mula pre-LM, elementary, high school, college, magmamasteral pa yan. Basta nag-aaral at hindi pa nagtatrabaho, hindi pa kumikita ng sarili niyang pera, nangihingi pa rin sa'yo, huwag munang manliligaw or magpapaligaw. Bakit? Personal opinion ko lang walang kinalaman sa pinag-aaralan natin sa Bible. Bakit? Ikaw na babae, papayag ka ba na yung lalaking magde-date sa'yo, hiningi lang niya sa nanay niyang pang-date sa'yo? Hindi ba nakakahiya yon? Ngayon, yung pag-asa naman na tinutukoy ng Bible, ano? What is biblical
hope mentioned in the Bible. Kasi, nag-apply ka ng trabaho na mag-asa ka, tapos di ka naman tinawagan. So, parang nawawala na yung pag-asa mo. Bumili ka ng lotto ticket. Araw-araw bibili ka ng lotto ticket. Di ka naman tumatama. Nakailang bulaklak ka na. Ubus mo na ata yung bulaklak sa buong Benguet. Hindi ka pa rin sinasagot nung nililigawan mo. So, yung pag-asa mo, nawawala. Yung lahat ng effort natin, hindi nangyayari yung inaasam natin. False hope. Ano yung biblical hope? Biblical hope is not only a desire for something good to happen in the future, but expecting it eventually to happen. Yun po yung pag-asa na tinutukoy po ng Bible. Yung kagustuhan mo, meron kang gustong mangyaring maganda sa kinabukasan. Hindi ka lamang umaasa na mangyayari yun, kundi naniniwala ka. You are confident enough, it will eventually happen. That is biblical hope. Totoong mangyayari. And eventually, mangyayari yun. Ngayon, papaanong mangyayari yun? If we will only put our hope in God. Sapagkat kapag inilagak mo ang pag-asa mo sa tao, by experience, alam natin na yung mga pag-asa natin sa mga tao minsan nauuwi sa wala. Alam nyo ba na sa May 12, maraming babangon sa libingan? Naniniwala kayo doon? Kasi maraming mga patay na boboto sa May 12. Patay na, makikita mo yung pangalan sa balota. Naniniwala kayo doon? Sapagkat, hindi lamang tayo ng mga buhay, pati mga patay, inilalagak ang pag-asa nila sa mga tumatakbo. Tama ba? Kasi yung mga tumatakbong yan, pagkatapos ng eleksyon, uupo na. Kasi pagod na silang tumakbo eh. Inilalagak natin ang pag-asa natin sa kanila. Pero sa maraming pagkakataon, hindi naman siguro lahat sila, sa maraming pagkakataon, yung pag-asa natin na binibigay sa kanila, nauuwi sa wala. False hope. Pero kung ilalagak natin ang pag-asa natin sa Diyos, tiyak tayo. Tiyak tayo. Yung mga ipinangako ng Diyos, inaasam nating mangyayari, eventually, tutuparin ang mga yon ng Diyos. In fact, may mga pangako ang Diyos na tinupad na niya. At may mga pangako siyang hindi pa niya natutupad, pero nakakatiyak tayong tutuparin niya. And that is biblical hope. Bakit natin kailangan ilagak ang pag-asa natin sa Panginoon? Number one, because He is alive. Buhay siya. Amen? Buhay siya. Meron pong isang lalaki by the name of Russell Herman. Noong 1994, si Russell Herman, sa Amerika po ito, nung namatay po siya ay nag-iwan po siya ng Last Will and Testament. Alam po natin ang Last Will and Testament ng mga namamatay, di ba? Naka-itemize doon kung kanino nila iiwan yung mga kayamanan nila, yung mga ari-arian nila. Naka-itemize doon. Kung kaninong anak, ganyan-ganyan. Si Russell Herman, noong 1994, namatay siya, nag-iwan po siya ng Last Will and Testament niya. Basahin ko po yung iniwan niyang pera kung gaano kadami. Ba, nasa na? Nawala. Russell Herman. Nag-iwan po siya ng 2.4 billion dollars. 2.4 billion dollars sa Northeastern St. Louis University. 2.4 billion. Napaka-generous niya. Pinamimigay niya sa mga charitable institution yung pera niya. Hindi lang yun, 2.4 billion dollars doon sa kanyang community para i-rebuild yung community niya.
And not only that, $6 trillion sa gobyerno ng Amerika para bayaran yung national debt. $6 trillion. Sino po sa inyo nakakalam ilang zero meron sa trillion? Ilan? 1,000, ilang zero? Ilang zero meron sa 1,000? 3. Sa 1 million? Sa 1 billion? Sa 1 trillion? Times 58, yung rate ng dollar. Sige nga, compute nyo nga sa mga cellphone nyo. 6 trillion. 6 tapos 12 na zero. Times 58. Para malaman natin kung gaano karaming pera yun. Trillion. 348 trillion. Daming pera, no? Kasya pa ba yung zero na yon? Dami zero, no? Maraming pera. Ito ang problema. Nakadivide itong perang ito kung saan pupunta. Ang problema, hindi totoong may pera siyang ganun. Nung hanapin na nila kung anong mga ari-arian ang nakapangalan sa kanya, yung bulok lang niyang kotse ang nakapangalan sa kanya. Wala siyang ganung kalaking pera. Dahil patay na siya, kahit anong magagawa niya bago siya mamatay. Nag-iwan siya ng Last Will and Testament. Naniwala ang mga tao doon. Na mag-asa sila. Noon pala, wala naman talaga siyang ganong pera. Pero ang Diyos natin, buhay. Amen? Yung mga pangako niya, tutuparin niya. At yung mga pangako ng Diyos, kaya niyang tuparin. Higit pa doon sa mga iniwang Last Will and Testament ni Russell Herman. Bakit natin kailangan ilagak ang pag-asa natin sa Panginoon? Because He is alive. Number 2, because of His promises. Yun pong bumubuhay sa pag-asa natin, di ba? Yung mga pangako ng Panginoon. Ano yung mga pangako po ng Panginoon? In the Bible, there are more than 500 prophecies na ipinangako ng Panginoon. But let me mention you only 3 of them. In John chapter 14, verse 2 and 3, ang sabi ng Bible, "In my Father's house are many mansions." Sa bahay ng aking Ama, maraming mansyon. So yung bahay mas malaki kaysa sa mansyon. Kasi sa loob ng bahay, marami daw mansyon eh. So, mas malaki yung bahay. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Kung wala man, hindi ko sasabihin sa iyo, pupunta ako doon at maghahanda ng lugar para sa iyo. That's the promise of God. God promised us a place. Nangako ang Panginoon ng lugar sa langit. At yun, alam nating lahat, tutuparin yun ng Panginoon. Verse 3, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." May nagtanong sa akin noon, "Pastor, sa oras na to, sa tingin mo, ano kaya ang ginagawa ng Diyos?" Sa oras na to, ano ang ginagawa natin? Nasa church tayo, nakikinig tayo ng sermon. Pero ang Diyos, sa oras na to, ano kaya ang ginagawa niya? Ang sagot po, nandun sa binasa natin. Ano sabi niya? "If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you." Maghahanda siya ng lugar.
na kalalagyan natin. Sa madaling salita, nire-ready ng Panginoon yung langit sa mga mananampalataya. Hindi ko alam kung mason siya, contractor siya, foreman siya, architect siya, siguro nasa kanya na lahat. Nire-ready niya yung lugar na kinalalagyan natin. One of the promises of God is He is preparing a place for us. At tutuparin yun ng Panginoon. Kaya yung pag-asa natin, buhay na buhay. Number 2, Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. The promise of his presence. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Diyos. So ang Panginoon, palagi po natin siyang kasama. Kahit saan man tayo pumunta o makarating. At kahit ano man ang ginagawa natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon as long na nasa kalooban ng Panginoon yung buhay natin. God's promise of presence. Kaya pwede nating ilagak ang pag-asa natin sa Kanya sapagkat ang Panginoon, hindi lamang siya buhay, dahil sa Kanyang mga pangako, pwede tayong mamag-asa sa Kanya. He promised us a place, and He promised us His presence. And number 3, He promised His provision. Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Naniniwala ba tayo sa verse na ito? That God will supply all our needs. Totoo ba yon? Kung naniniwala tayo, ano yung pangangailangan mo ngayon na hindi tinugon ng Diyos? Meron ka bang need ngayon na hindi pa napuprovide? Sino pong meron? Ako lang? Kayo, wala kayong pangangailangan? Alam ko, pera, number 1 na kailangan natin. Maraming nagagamot na sakit kasi ang pera. Maraming nagagawa ang pera, hindi kayang gawin ng kahit na anuman. Ngayon, busisiin po natin yung verse na yon. Dahil sinabi yun ng Bible, ako naniniwala ako doon, that God will supply all our needs. Sabi niya doon, all, lahat. Pero we have to admit, may mga needs tayo ngayon, kasalukuyan, na hindi pa namimit. In fact, yung iba sa inyo, baka mapuputulan ng kuryente. Hindi alam saan kukunin yung pambayad. Legitimate na need ba yun? Of course. Kailangan yun eh. Lalo na kung may baby ka sa bahay. Mainit, malinsangan. O yung iba, may babayarin sa school. Hindi ka gagraduate pag di mo nabayaran yun. Legitimate na need yun. O di kaya ikaw, merong sakit, kailangan mong magpagamot, pero wala kang perang pampagamot. That is illegitimate need. Itong mga ito ay mga pangangailangan. Pastor, bakit hindi natutugunan ng Panginoon yung mga needs na to? Hindi po doon natatapos yung verse. Ang sabi niya, but my God shall supply all your need according. Sabi niya doon. According. Ayon. Base. May batayan. Yung pagtugon ng Diyos sa pangangailangan natin, ano yung batayan niya? According to His riches in glory. Sa kanyang yaman sa kaluwalhatian. Papaanong naluluwalhati ang Diyos? Sa pamagitan ni Kristo Jesus. According to His riches in glory in Christ Jesus. Ngayon, sa buhay po natin, nag-glorify ba natin ang Panginoong Jesus? Kung nag-glorify natin ang Panginoong Yesus, gaano kayaman sa glory ang Panginoon sa pamagitan ng buhay natin. Kung hindi natin nag-glorify ang Diyos sa buhay natin, at doon ibinabatay ng Panginoon yung pagtugon sa pangangailangan natin, therefore, may mga pangangailangan kang hindi isusupply ng Panginoon sapagkat hindi nakikita ng Diyos na nag-glorify si Kristo sa buhay mo. Sabihin natin,
Nag-church ka ngayon. Nag-glorify ang Panginoon. Yes. Pero nandun sa verse, yung word na rich. Mayaman ba siya sa kaluwalhatian sa iyo? Yung magkaroon ka ng 100 pesos, hindi pa may tuturing na mayaman ka. May pera ka. Meron kang 1,000 pesos, hindi pa may tuturing na mayaman ka. May pera ka. Meron kang 10,000 pesos, hindi pa rin may tuturing na mayaman ka. May pera ka. Yung meron kang 100,000 pesos, hindi pa rin pwedeng sabihin na mayaman ka na nun eh. Marami kang pera. Pero kung meron kang 10 milyon, pwede na bang sabihin mayaman ka? Kung ako merong 10 milyon, feeling ko mayaman ako eh. Diba? Kapag marami kang pera, ganun kadami, mayaman ka na. Ngayon, kapag nag-glorify mo ang Panginoon ng minsanan, hindi pa siya mayaman sa glory sa iyo. Nag-glorify mo ang Panginoon ng 2-3 beses maghapon, hindi pa siya mayaman sa glory sa iyo. Kailangan palagi mo siyang gino-glorify. Palagi kang nagtatapat sa Kanya, palagi kang sumusunod sa Kanya. Nagpapatuloy ka hanggang sa palaging nag-glorify ang Panginoon sa buhay mo. Therefore, yun yung basihan ng Panginoon. According to His riches in glory in Christ Jesus, God will supply your need. Kaya tingnan nyo, ang mga Kristiyano, sa buong mundo, ang mga Kristiyano ang very content na mga tao. Bakit? Kasi natutugunan ng Diyos yung mga pangangailangan nila. Dahil ang mga taong ito, nagsisikap silang sumunod sa Panginoon, magtapat sa Panginoon. Yumayaman sa kaluwalhatian ng Diyos ang mga buhay nila at ang Panginoon sinusupply yung mga pangangailangan nila. Pastor, hindi naman sila ganun kayaman. Kung sinusupply ng Panginoon yung pangangailangan nila, bakit hindi sila yumayaman? Well, ang sabi ng Bible, need, hindi wants. Hindi natin kailangan ng maraming pera. Hindi natin kailangan ng malaking bahay. Hindi natin kailangan ng maging mayaman na mayaman tayo para masabi natin na pinagpapala tayo ng Panginoon. Ang pangako ng Diyos is to supply your need. At kapag na-supply ng Panginoon yung mga need mo, then, therefore, learn to be content. Diba? Learn to be content. Yan ang tinuturo ni Apostle Pablo doon sa mga naunang verse bago siya dumating doon sa verse 19. Doon sa verse 12 pa lamang, sinabi niya, I have learned. Natutunan ko ang magutom, mabusog, mangangailangan at maging sagana. Sa taas at sa baba, natutunan ko ang magtiwala sa Panginoon. Then, pagdating niya sa verse 19, but my God shall supply all your need. Isusupply ng Panginoon lahat ng mga pangangailangan natin. That is the promise of provision ng Panginoon. Hindi lamang pinangako ng Panginoon yung lugar na kalalagyan natin sa langit, yung presensya niya sa atin, pinangako din niya yung kanyang provision sa atin. Habang nandito tayo sa lupa, God will continue to bless us. Kaya dapat lang na ilagak talaga natin yung pag-asa natin sa Panginoon. Number 3, because of His character. Because of His character. Ano yung character ng Panginoon? Kapag nangako po ang Panginoon, tinutupad niya. Wala pong pangako ang Diyos na hindi pa niya tinupad. Kung meron man siyang mga pangakong hindi pa natupad, tutuparin niya ang mga yun. I know for a certain that God will fulfill His promises. Why? Because of His character. He never changes. He is immutable. Hindi nagbabago ang Panginoon. Meron pong taong mayaman nung araw, gusto po niyang tumugtog ng instrument sa hari. Pero, hindi siya talented sa music. Pero mayaman siya. Nung bumuo po sila ng isang malaking orkestra, nag-apply siya. Pero, hindi siya natanggap. Kasi wala siyang alam tugtugin na instrument. Pero dahil mayaman siya, may impluwensya siya, naipilit niyang sarili niya na sumama sa orkestra. So, ang ginawa nila, binigyan siya ng flute. Binigyan siya ng flute. Nung tutugtog na sila, nilapat niya sa labi niya yung flute at pinalakad yung daliri niya sa mga butas. Na kunwari tumutugtog siya. Pero hindi naman talaga siya tumutugtog. Dahil marami sila, hindi naman siya napapansin. Hindi halata.
Tama ba? Kayo yung mga tumutugtog sa flute. Hindi ko naman sinasabi hindi sila marunong. Kahit hindi ka marunong, pag marami kayo, hindi na napapansin yun. Sumabay ka lang sa kanila eh. Subukan nyo, kuha kayo ng violin, upo kayo dyan. Kapag nagsimula ng tumugtog, sabayan nyo lamang sila, kahit hindi dumadampi sa string yung bow ninyo. Hindi na mapapansin yun eh. Kasi kami na tumitingin, ang tinitingnan lang namin, taas baba ng bow eh. Masaya na kami dun. Kahit wala kaming naririnig. For 2 years, nagawa niya yon, nadayain. For 2 years. After 2 years, nagkaroon po ng bagong conductor. Mahigpit. Hindi siya kilala. Sa higpit ng bagong conductor, sabi niya, okay, magkakaroon ng private audition ang bawat isa. Each one will have to play his or her instruments para malaman ko kung hanggang saan ang galing ninyo. Natakot siya. Kasi tutugtog siyang mag-isa sa harapan ng conductor na to. 2 taon na niyang dinadaya ito. Sumasama lamang siya. Ngayon, nung dumating na yung schedule na tutugtog na siya, bigla siyang nagkasakit. A very convenient excuse. So, hindi natuloy. Ni-reschedule siya ngayon. Nung dumating na yung second schedule niya, nagkasakit uli siya. So, hindi naman natuloy. Pero sa pangatlong pagkakataon, makakahalata na. Lagi siyang nagkakasakit kapag schedule na siya. So, anong nangyari? Nung dumating na yung araw, natutugtog na siya. Private audition. Kailangan niyang harapin yung katotohanang hindi talaga siya marunong tumugtog. Doon po nagsimula yung expression na face the music. Ang ibig sabihin, face reality. Itong taong ito, wala siyang character. Dinaya niyang maraming mga tao, pati sarili niya, dinadaya niya. Pero ang Panginoon natin, may character. Pag may sinabi siyang gagawin niya, gagawin niya. When the Bible says, I will always be with you, He is always with us. When the Bible says, He will prepare a place for us, He will prepare a place for us. When the Bible says, He will supply your need, He will supply your need. As long na mayaman sa kaluwalhatian ng Panginoon sa mga buhay natin. So, bakit natin ilalagak yung hope natin sa Panginoon? Because He is alive. Because of His promises and because of His character. Kaya dapat na ilagak talaga natin ang tiwala natin sa Panginoon. Alam nyo, ang mundo natin pasama ng pasama. Napansin nyo? Pasama ng pasama. Noong mga bata pa kami, kahit gabi na, naglalaro kami ng hide and seek. Hindi nag-worry mga magulang namin. Ngayon, kahit araw, natatakot kang maglakad mag-isa yung anak mo eh. Pasama na ng pasama ang mundo. Kaya yung pag-asa natin, hindi natin pwedeng ilagak sa mundo. Pwede lang natin ilagak ang pag-asa natin sa Panginoon. Kaya kahabag-habag yung mga tao na walang Kristo sa puso. Mahirap na ang buhay sa mundong ito, pagdating ng kabilang buhay, mahirap pa rin ang buhay nila. Pero tayo na mayroong Kristo sa puso, kahit na maging mahirap ang buhay natin sa mundong ito, alam natin sa kabilang buhay, kasama natin ang Diyos. Nagiging maganda at maayos ang kalagayan natin. Pero kung tayo ay mayroong Kristo sa puso, hindi hahayaan ng Panginoon na habang nasa lupa tayo ay maging mahirap ang buhay natin. God will certainly supply our need.